Nag-iinat ng katawan si Yusang matapos makalabas sa tour habang nakangiting naiisip na napakaganda ng season na iyon. Pagtatanong pa niya sa isip kung dapat ba niyang ipangpatuloy ito, kung magiging maganda ang lahat ng mangyayari. O dapat nang tumigil sa oras na maging mahusay ang pakiramdam at simulang i-adjust ang kondisyon. Patuloy ang ginagawa niyang pag-inat habang naglalakad nang matigilan siya nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Takang napalingon sa likuran si Yusang at napabuntong hininga na lang nang makita kung sino ang mga tumawag sa kanyang pangalan. Salaysay ng reporter na si Yusang ay nakapag-raid ng 2 dating sa 3 towers, at nakakuha ng unang pwesto. Mungkahi pa ng reporter na magsalita si Yusang ng nararamdaman nito. Pagyayabang ni Yusang na malamang karapat dapat siya at kamangha-mangha kaya siya ang nanguna. Nagsalita ang isang reporter na ang Sword Lord ay nakapag-raid ng 4 na towers. Kaya ang race ngayong season ay talagang kabang-abang. Tanong ni Yusang sa reporter na gaano karaming tao ang kasama ng Sword Lord sa pag-atake. Ayon sa reporter na sa pamumuno ng Sword Lord ay may 5 bitirano ng komunistang China ang kasama. Pero namatay din ang 4 na players sa naganap na raid. Matapos marinig ng ating bida ang sinabi ng reporter ay napasabi na lang si Yusang na kamangha-mangha talaga ang Sword Lord dahil isa siyang anak ng puta. Saad niya na skill ng Sword Lord na gamitin ang mga tao para gawing human shield. Nagbuntong hininga siya at napatanong na sino ang tumawag sa tao na iyon bilang Sword Master. Tanong ng reporter sa ating bida na kung inaasahan na ba talaga ng Sword Lord ang sakripisyo ng mga buhay ng mga kasama nito. Sabay sabi na ang Sword Lord ay kasalukuyan ngayong nagre-raid sa ika-5 tower. Tanong ng ating bida na ilang tao naman ang kasama nito sa ngayon. Tugon ng reporter na mag-isa lang ito ngayon. Nagulat si Yusang dahil puno ng enerhiya ang Sword Lord sa unang araw. Sa isip-isip ng ating bida na ang Saintess na si Maria Yeager ay nag-iipon muna ng mga skills at items bago mag-raid. Samantalang ang Gravekeeper na si Jork Bielmeyer ay walang balak sumali sa laro ngayong season. Napagtanto ni Yusang na ang Sword Lord ay nakakuha ng magandang item sa ika-4 na towers kaya ito nagmadali mag-raid sa ika-5 tower. Tanong ng mga reporter sa ating bida na anong masasabi nito tungkol sa Sword Lord. Sagot ni Yusang na isa iyong bobo. Dagdag pa ng reporter na kung hindi si Yusang sasali sa ika-5 raid laban kay Sword Lord. Salaysay ng ating bida na iniisip niya na alam ng mga reporter na bobo din siya. Saad pa nito na kapag ikaw ay isa ding bobo na iniisip ay manalo o matalo, mas mabuti ng manalong bobo kaysa matalong bobo. Mungkahi ng reporter na kung maaari ay magdahan-dahan ang ating bida sa mga salita nito. Di iyon pinansin ng ating bida bagkus nagtanong na lang kung sino ang may gusto na mag-raid siya sa ika-5 tower para labanan ang Sword Lord. Nakumbinsi na nga siya ng mga reporter kaya nagtungo na siya sa array patungo sa ika-5 tower. Sa harap niya ay may lumabas na notification na tanging isa lamang ang makakakuha ng panalo. Sa ilalim ng chairmanship ng Clown Monarch ay ang ibang monarch ay nagsimula ng pumusta. May notification pa na nagpakita na ang mas nakararaming monarch ay pumusta sa ating bida. May notification pa na ang Frost Monarch ay pumusta kay Yusang. Kaya wag nitong bibigwin ng monarch. Ang ika-5 raid at tinatawag na War Tower, ika-5 baitang. Ang battlefield format ay noong unang panahon na paraan ng pag-opensa at pagdepensa. Ang pinapayagan lamang na player ay pinakamababa na ang isa at pinakamataas na ang 2, at walang store. Nakangiti lamang ang siraulo nating bida habang binabasa ang special condition ng laro, na ang mga players ay hindi pwedeng magsama sa parehong side. Dito ay may kasalukuyang player ang nasa loob ng tower. Ang raid goal ay manalo sa iyong side. Naisip ni Yusang na ang player na nasa loob na ay ang Sword Lord, kaya ginanahan na siyang makipaglaban at nagmadali na pumasok sa tower. Sa agawan ng Continental Power, ang Evil Empire Cabalis ay nagsimulang manakop at nagsimula ng isang digmaan at kasalukuyan ng nakarating sa harap ng Lodi Kingdom. Isang makasaysayang laban ng pag-opensa at pagdepensa sa isang labanan para sa Palace Fortress. Ang katapusan ng digmaan ay nakasalalay sa mga kamay ni Yusang. May lumabas na simbolo sa harap ni Yusang, ang isa ay ang Cabalis Empire at ang isa ay ang Lodi Kingdom. Ayon sa notification na pumili ang ating bida ng isa kung alin sa palagay nito ang nasa tama.
Lodi Kingdom na lang ang pwedeng piliin ng ating bida dahil may isang player na ang kasalukuyang nasa Cabalis Empire. Naisip ni Yusang na ang Sword Lord ay nasa Cabalis Empire na kaya wala na siyang pagpipilian. Nakangiti niyang pinili ang Lodi Kingdom habang iniisip na mas malaki ang makukuha niyang reward kapag sa dihadong panig siya. Sa isang banda nagliwanag ang silid kung saan nagsasigawan ng meeting ang mga mandirigma. Nagpakita sa kanila ang ating bida kaya laking tuwa ng mga mandirigma dahil dumating ang player na hiniling nila. Maluhaluhang nagdarasal ang isa dahil tinupad ng kanilang Diyos ang kanyang kahilingan na magliligtas sa kanila sa kinahaharap na digmaan. Napapatanong sa isip si Yusang kung ang silid ba na iyon ay ang tactic meeting room, dahil base sa mga kasuotan ng mga ito ay mukhang naghahanda ang mga ito sa isang labanan. Tanong ni Yusang na kung maaari ba siyang maupo at sumangayon naman ang sundalo. Tanong pa ng ating bida na kung sino ang pinakamataas ang posisyon sa lugar na iyon. Nanahimik lamang ang mga sundalo at hindi alam ang kanilang mga sasabihin. Maya-maya ay magbansot na naglakad palapit habang sinasabi na siya ang defense commander ng Palace Fortress, ang ginagarantiya ng miyembro ng royal family ng Lodi Kingdom at ng ika-12 patriarch ng Wishang Marquis family. Matapos noon ay inutusan niya ang ating bida na dapat magdamit ito ng naayon kapag nasa kanyang harapan kahit na isa pang bisita ang ating bida. Hindi lamang iyon pinansin ng ating bida bagkus tinanong niya ang commander na kung nais ba nitong manalo ang Lodi Kingdom sa isang digmaan. Mayabang na sagot ng bansot na commander na malamang gusto niyang manalo. Kahit na mas monti ang kanila sa military power, pero nakakalamang naman sila pagdating sa mental power. Nina si Yusang sa mga kaiabangan ng bansot na commander. Pagyayabang pa ng commander na hindi sila matatalo sa empire kahit na mas lamang pa ng 10 beses ang mga ito sa kanila. Sa inis ng ating bida ay binigwasan niya ito ng isang suntok sa sikmura. Bulagta ang commander dahil lang sa isang suntok ng ating bida. Matapos noon ay seryosong sabi ni Yusang na sa ngayon ay siya na ang commander sa digmaang iyon. Natuwa ang mga sundalo sa ginawa ni Yusang sa kanilang bansot na mayabang na commander. Mungkahi ng ating bida na simulan na nila ang meeting, sabay tanong na kung ilan ang mga kawal na meron sila at ano ang mga klase ng kasanayan na meron ang mga ito. At ilang sundalo ang mayroon ng kanilang kalabang empire. Habang nakatayo sa itaas at nakatingin sa mga kalaban ay nasabi niya na mayroon lamang silang 5,000 piling sundalo at ang iba pa ay mga magsasaka. Ang 900 sa mga ito ay marunong gumamit ng mga palaso. Ang pinagkaiba sa puwersa ng empire ay talagang napakalaki. Napakadaming sundalo ng mga ito at mga pandigmang kagamitan. Ang mabuting bagay lang ay ang magic na hindi umiiral sa lugar na ito. Maliban doon ang Sword Lord ay hindi firepower player. Dahil disciple ito ng Steel Monarch. Karamihan sa mga players ay makakatanggap ng kontrata sa isang monarch lamang. At nakakapag ng mga reward sa iisang source lamang. Liban sa kanya dahil may special case siya. Kaya niyang makatanggap ng maraming reward sa iba't ibang monarch. Sa isang banda ang mga monarch ay maaaring magkaroon ng madaming players, pero tanging isa lamang ang makakatanggap ng pabor ng mga ito at yun ang itinuturing na disciple. Ang monarch ay hindi iniiwan ng kanilang disciple, pero may mga restrictions. Gaya sa kaso ng Sword Lord, ang main skill nito na ginagamit ay walang kaugnayan sa monarch nito. Nakangiti lamang si Yusang habang nakatingin sa mga kawal. Napagtanto niya na ang pressure na nararamdaman ng mga sundalo ay nasa ibang level. Hindi alam ng mga ito na anong mundo ang meron ang tower. Nasabi ni Yusang na ang mga taong iyon na nabubuhay ay mga fake entities lamang na nabubuhay sa tower. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Ang iniisip niya ay kung paano niya mapapataas ang mga morale ng mga sundalo. Maya-maya ay iwinagayway ng sundalo ang watawat ng Lodi Kingdom mula sa taas, kaya nagsigawan ng mga sundalo sa ibaba. Sinabi ng sundalo sa itaas sa lahat na ang mayabang na matabang commander ay hindi na ang kanilang defense commander ngayon. Mungkahin ito sa lahat na ang player na kanilang bisita ang mamumuno sa kanilang lahat at magbibigay ng command. Nagtinginan ang mga sundalo sa ibaba sa revelasyon na kanilang nalaman. Salaysay pa ng sundalo sa itaas na ang matabang baboy ay napatalsik na at napalitan ng player. Ibig sabihin lang nun ay tinupad ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Nakangiti si Yusang habang pinapakinggan ang sinasabi sa kanya ng sundalo na tumaas ang morale ng mga kawal matapos nitong patalsikan ang baboy na dating commander.
Sagot lang ni Yusang na mabuti iyon. Kaya wala na dapat pa siyang alalahanin. Maya-maya ay napalingon si Yusang, matapos sumigaw ang sundalo sa kabilang tore na ang Kalabang Empire ay umaatake na. Naghanda na ng kanilang mga palaso ang mga kawal mula sa taas. Nakasampa na sa itaas ang mga kalaban gamit ang mga hagdan kaya pinagpapana ito ng mga sundalo ng Lodi. Mungkahi ng sundalo sa ating bida na ang mga kalaban ay nasa harap ng fortress, at kapag inatake ni Yusang ang mga iyon ay bababa ang morale ng mga kalaban. Sumangayon ni Yusang, kaya ngumiti siya dahil gagamitin niya ang Shadow Beast na si Darky. Nagkaroon ng madilim na aura kaya nagulat ang dalawang kawal sa tabi ni Yusang. Itinaas ni Yusang ang kanyang espada kasabay ng tuluyang paglabas ni Darky. Inutos ni Yusang kay Darky na ipakita nito sa kanila ang kapangyarihan nito. Mabilis na bumaba si Darky patungo sa mga kalaban sa ibaba. Nagtaka ang mga kalaban kung ano ang malaking animo na nanggaling sa taas ng fortress. Inutos ng leader ng mga kalaban na huwag pansinin ang mga walang kwentang bagay ay bumalik na lang sa kanilang formation. Pumagitna ang malaking shadow sa mga kalaban. Matapos nun lumitaw si Darkitna at pinagpapatay ang mga kalaban gamit ang matutulis na tinak sa kanyang katawan. Dahil sa pag-atake ni Darky ay napakaraming kalaban ang natusok ng kanyang tinak at tuluyang namatay. Tarantang napatakbo paatras ang mga sundalo habang sumisigaw dahil sa takot sa ating bida, na inakala nilang isang halimaw na nakatayo sa ibabaw ng tore. Utos pa ng isa sa mga kawal na tumakbo na sila at kalimutan na ang tungkol sa castle wall. Ngunit hindi pa niya natapos ang sinasabi ng agaran siyang binalot ng yelo pati na rin ang kanyang mga kasamahan. Mula sa itaas tanaw ni Yusang ang mga nagyayelong sundalo habang ang Shadow Beast ay nagdudumaling tumalon patungo sa mga ito. Marahang mungkahi naman ng ating bida na simulan na nilang kumain ni Blackie na kanyang Shadow Beast, saka sinimulang isa-isang basagin ang mga nagyayelong kalaban. Patuloy ang ginagawang pagwas-iwas ni Yusang sa kanyang mga Frost Blade at bawat kalabang madaanan nito ay agarang binabalot ng makapal na yelo. Habang nasa gitna ng labanan naglinga-linga ang ating bida na animoy may hinahanap, sa katakang napahinten sa ginagawa ng mapagtanto na wala sa mga nakalaban ang Swordmaster. Ang presensya ng isang player sa labanan ay animong magkabilang sandata ang katumbas, at napapataas nito ang moralidad ng kanilang mga kasmahan. Mula sa ibaba sigaw ng isang sundalong kasamahan ni Yusang na ang Rodea Kingdom ay meron naring kasamang player. Hindi maitatago ng isang player ang kanyang sarili sa mata ng kanyang mga kalaban, dahil agad na mai-expose ang kanyang presensya sa mga ito. Gayunpaman, ang labanang mamamagitan sa dalawang player ay hindi pinapagitnaan ng kanilang mga buhay, kundi tulad ng ibang mga laro mayroong lamang mga rules na kailangang masunod. Kapag natalo ng isang player ang player na kalaban niya sa tour, itatapon sila palabas ng tour tanda ng kanilang pagkatalo. Dahil sa loob ng tour hindi maaaring patayin ng isang player ang kapwa niya player, ngunit posible na ang tour mismo ang pumatay sa isang player. Seriusong nasabi ni Yusang na bagaman hindi niya ikamamatay ang tour, hindi niya hahayaan na basta na lang matalo. Walang emosyong nakatitig ang ating bida sa kawalan sa kanasabi na ito pala ang galawan ng Swordmaster, matapos makita ang pagtaas ng moral ng mga ally forces. Nagkalat ang bangkay ng mga sundalo ng Rodea Kingdom sa lupa, matapos ang madugong labanan sa pagitan ng dalawang panig. Napapaisip si Yusang kung dadating pa ba ang inaante na Swordmaster, matapos hayaang mamatay ang lahat nitong mga kasamahan. Natigilan naman ang lahat at agad na napaatras nang magsimulang gumalaw ang mga espadang nakabaon sa katawan ng walang buhay na mga sundalo. Mabilis itong nahugot at umangat sa ere na animoy kinokontrol ng di nakikitang nilalang. Ikinagulat naman ito ng mga sundalong nasa panig ni Yusang, kasunod ang pagtatanong kung ano ang nangyayari matapos sumugod ng kusa ang mga espadang lumilipad patungo sa kanila. Nang makita ni Yusang ang sword manipulation nasabi niya sa isip na sa wakas ay dumating na ang kanyang iniintay. Nilampasan ng lumilipad na mga espada ang mga kawal at direktang mabilis na papasugod sa ating bida na kasalukuyan namang nag-iintay. Pagtatanong pa ni Yusang sa isip kung saan kaya nakuha ng kalaban ang hero tier skill card nito. Nakangising nasabi pa niya na maaaring dahil ito sa swerte, o ipinagkaloob ito ng Elder of Steel sa kanyang haharaping kalaban. Isa-isang tumama sa lupa ang mga espadang papasugod dahil sa ginawang pag-iwas ni Yusang.
Dahil sa napakarami at lakas ng atake sa kanyang nasabi ni Yu Sang sa isip, na mukhang matagal itong pinaghandaan ng kalaban ng mga oras na nakatago lang ito. Baliwala naman ang ginawang pagdepensa ni Yu Sang laban sa mga papasugod na espada, sa pamamagitan lang ng Kang Frost skills. Nakangiting nasabi naman niya sa sarili na hindi siya basta naglalaro lang sa pakikipaglaban, kasunod nito iniayos niya ang tindig sa kanakahandang inintay ang minsang pangpapalapit na nga espada. Iwinasiwas ng ating bida ang hawak na Frost Blade na pumutol naman sa mga espadang papaatake. Nakangisip ang sinabi ni Yu Sang na huli na ang kalaban dahil tapos na ang kanyang pag-level up. Taglay na ni Yu Sang ang Shadow Blade na may tier na rare, may element ng darkness at assassination, gamit ito magagawa ng player na gamitin ang Blade of Darkness sa pamamagitan lamang ng kanyang anino. Ayon naman sa isang kawal ng kabilang panig, dumating ang isang player upang lamabang kasama sila at ipagtanggol ang Cavalis Empire. Nakangiti namang napalingon si Yu Sang sa kanasabing inaasahan na niyang siya ang target ng dumating na player. Dahil sa pagdating ng player tumaas ang kumpiyansa ng Cavalis Empire, kaya't buong tapang nilang sinugod ang panig ni Yu Sang. Bagaman baliktad na ngayon ang sitwasyon, nakangising nasabi naman ng ating bida na hindi siya basta magagapi ng ganoon lang, saka itinaas ang hawak niyang Frost Blade. Malakas at buong puwersa niyang ibinagsak sa lupa ang hawak na Frost Blade, at dahil ang sopistikadong paggamit ng sword manipulation ay maaaring maibaliktad dahil sa bilang ng espada. Agarang natunaw ang makapal na yelong bumabalot sa bawat espadang sumugod sa kanya kanina, saka nakapilang nagpaikot-ikot sa ating bidang habang patuloy na nakatusok sa lupa ang kanyang matalim na Frost Blade. Buong puwersang pinakawalan ni Yu Sang ang lahat ng espadang kinokontrol sa kamabilis na pinalipad papabalik sa kinaroroonan ng mga kalaban. Nang osar pa niyang sinasabi na hindi gagana sa kanya ang ganoong mga atake. Sandali niyang pinagmasdan ang kinaroroonan ng mga kalaban at napangiti siya, nang direktang tumama ang mga papasugod na espada sa pananggalang na ginawa ng katunggaling player. Nawasak ang nakaharang na Shield of Surf, kaya't agad napatikip ng mukha ang Swordmaster dahil sa lakas ng impact nito. Upang mapigilan naman ang kanyang pag-atras na ituon ng Swordmaster ang kanyang espadang, halos mag-apoy na dahil sa sobrang pagkiska sa sahig. Nakangiting saad naman ni Yu Sang na magaling ang atake nitong sword manipulation, kaya't naitanong kung wala bang plano ang kaharap na sakupin ang buong fortress. Ikinainis naman ng Swordmaster ang salitang mga narinig mula sa ating bida, sa kapuno ng diining itinanong kung ano para kay Yu Sang ang pagkapanalo sa tour. Mabilis pa niyang itinutok paarap ang espada sa kagalit na sinabing, kahit na bumagsak ang fortress at mamatay ang lahat ng bastardo sa kingdom, hindi pa rin mananalo ang empire kung hindi niya magagawang mapatay si Yu Sang. Mang pang-osar namang tanong ng ating bida na bakit pinili pa ito ng kaharap, gayong nalalaman nito ang maaaring kahinatnan ng labanan. Pang-osar pa niyang tanong kung nais ba siya nitong panagsakin. Sagot naman ng Swordmaster na wala siyang ibang gusto kundi ang matalo si Yu Sang, dahil ayon sa kanya ang player ay isang hero at duty nito ay ang protektahan ang mundo. Inayos pa nito ang tindig habang hawak ang armas sa kamay pag-osek na sinabi pang, ang isang bully na hindi naiintindihan ang kanyang duty ay hindi karapat dapat na tawaging Hero King. Puno ng galit ang mga mata nitong tinitigan ang ating bida, habang bakas ang matinding pagnanais na mapatamba ang Hero King. Matapos marinig ang mga sinabi ng Swordmaster, puno ng pang-osar na sinabi ni Yu Sang na tigilan na nito ang kanyang speech. Tanong pa ni Yu Sang na kung hindi ba kasama sa pinuprotektahan ng Swordmaster ang kanyang sariling guild. Di naman inaasahan ng lalaki ang tanong ng ating bida, kaya't hindi kaagad nakaimik at walang emosyong napatulala kay Yu Sang. Buong lakas siyang sumigaw at puno ng galit na sinabing, hindi magkakaroon ng mapayapang pagkamatay ang kinaiinisang si Kang Yu Sang. Tanan ang espada, mabilis niyang sinugod nag-ating bida na halatang matindi ang pagnanais na may torok ang hawak na armas. Habang umiiwas sa mga atake nakangiti pang patuloy na nag-osar ang ating bida, sa di na makapagpigil pang Swordmaster dahil sa kanina pa pinipigilang galit at inis para sa mapang-asar na si Yu Sang. Walang emosyon ang mga mukha nila habang patuloy ang pagsugod at pag-iwas sa isa't isa. At matapos ang ilang minutong pagsugod na sabi ng katunggali na hindi ganoon kamakapangyarihan ang shadow talent ni Yu Sang. Ngunit napalinggad siya patagilid nang maramdaman ang shadow beast sa kanyang likuran,
kaya't mabilis silang lumipad Papa Atris at Pom Atong sa nakalutang na mga espada. Habang nasa itaas sinabi niya kay Yu Sang na nasasaksihan ng mga elder ang kanilang paglalaban, saad pa niya na alam ng ating bida ang maaaring maging kahinatnan niya oras na matalo.